Magandang araw, grade 4 pupils! Ngayon, ating tatalakayin ang basic sketching, shading at outlining. Narito ang ating mga layunin. Pagtapos ng araling ito, ang mga mag-aaral ay inaasahang natatalakay ang kahalagahan ng kaalamanan at kasanayan sa basic sketching, shading at outlining. Pangalawa, matukoy ang wastong kagamitan sa basic sketching, shading at outlining. At ang huli, maisagawa ang wastong pamamaraan sa basic sketching, shading at outlining. Mahilig ka bang mag-drawing o gumuhit? Ano-ano ang mga bagay na nais mong i-drawing? Tandaan, sa pagsasagawa ng basic sketching ay may iba't ibang bahagi o estilo ng pagguhit, katulad ng pagbuo muna ng mga linya at mga hugis bilang pangunahing pagguhit, bago ang pagsasaktual ng tunay na larawan. Nakakita ka na ba ng isang larawan na malapit sa katotohanan ang paggawa, ngunit sa malapitan ay guhit lapis pala? Ang ginagamit na paraan doon ay ang shading. Ano nga ulit ang paraang ginagamit doon? Ang shading. Okay. Isa pang paraan o teknik na ginagamit sa pagguhit ay ang outlining. Ano ulit? Outlining. Tama. Makikilala ang paggamit ng ganitong teknik sa isang drawing dahil makapal at madiin ang paglapat ng tinta o lapis sa isang bahagi ng drawing. Ano nga ba ang mga paraan na ginagamit? Shading at outlining. Outlining ay madalas din itong gamitin sa pagguhit ng mga karakter tulad ng mga cartoons at comics. Ang basic sketching, shading at outlining ay bahagi ng isang gawaing pangkamay na sining panggrapiko na gumagamit ng mga linya, pangleletra, pagdidibuho at pagguhit gamit ang kamay lamang at pagbuo ng mga croquis. Mga kagamitan sa pagguhit. Tandaan, malaki ang naitutulong ng wastong kagamitan sa pagguhit. Ang una, lapis. Ang mga lapis pangguhit ay nahahati sa tatlong uri. Ang una, soap. Ang mga lapis na soap ay natutukoy bilang 2B hanggang 7B at madalas ginagamit sa sketching at shading. Pangalawa, medium. Ang mga medium naman ay karaniwang mas ginagamit. At ang huli, hard. Ang mga lapis na hard ay natutukoy bilang 4H hanggang 9H. At ginagamit sa mga pagguhit ng construction lines sa mga teknikal na guhit at plano. Pangalawang kinakailangang kagamitan, crayons o charcoals. Ginagamit ang mga ito sa pagkukulay at pagpapaganda ng mga ginuhit na larawan. Ang pangatlo ay papel. Ang papel ay inilalapat ang mga lapis at iginuguhit ang mga larawan. Mahalagang malaman ng iba't ibang mga papel dahil nakakaapekto ito sa ginuguhit. May mga makikinis at magaspang na papel at mayroon din namang maninipis at makakapal. Mainam gamitin ang sketchpad sa paggawa ng mga larawan para sa tulad mong nag-uumpisa pa lamang. Narito ang mga hakbang sa paggamit ng lapis bago gumuhit. Una, gumamit ng lapis na hindi matulis para sa mas madali ang paggawa ng mga guhit at mga disenyo. Pangalawa, pag-aralan ang mga tamang paghawak ng lapis. Pangatlo, gumuhit ng mga pahaba, pahalang at pagpabaluktot at linyang hindi gumagamit ng ruler. Pang-apat, gumuhit ng maayos na pahabang linya kagaya ng nasa larawan. Narito ang mga proseso ng pagguhit. Una, outlining. Ang outlining ay ang mga guhit na sumusunod sa hugis o tabas na mga larawang iginuguhit. Nagbibigay ito ng lalim kagaya ng mga hugis ng isang anino. Ito ang anyo ng mga bagay na inilalarawan ng walang detalye, shading o kulay. Maaari ang outline ay magaan at manipis, mabigat at makapal. Pangalawa, sketching.
Ang sketching ay ang larawang iginuguhit ng kamay sa mabilis at madali ang paraan. Ang prosesong ito ay ang pagtatala ng pintor o dibuhante ng isang bagay na ayon sa nakikita nila. Ginagamit ang paraang ito upang mabuo o itala ng isang konsepto o idea sa mas mabilis na paraan upang mailarawan ng visual ng isang imahe, idea o prinsipyo. Madalas na ginagamit ang lapis, uling o pastel sa sketching, ngunit maaari ring gumamit ng ibang panulat. Pangatlo, shading. Ang shading ay isang pamamaraan ng sining na gumagamit ng iba't ibang value sa papel, na nagpapakita ng tamang posisyon ng ilaw at anino ng isang bagay. Nagiging makatotohanan sa paningin kapag maingat at naipapakita ang shading ng isang bagay. Mahalaga ang tamang paghahalo ng liwanag at dilim dito. Atin naman talakayin ang mga pamamaraan ng shading. Una, hatching. Pamamaraan na ginagamit ng hanay ng mga linya na nasa parehong direksyon. Mas madilim ang parte kung saan nagsisimula ang mga linya. Pansinin na mas madilim ang bandang ilalim ng bilog. Pangalawa, cross-hatching. Katulad din ito ng hatching, maliban sa mga karagdagang kumokross na mga linya o criss-crossing line, mas madilim tingnan ang mga linyang may criss-cross. Kapag mas malapit sa isa't isa ang mga linya, mas nagmumukhang madilim ang rehiyong iyon. Pangatlo, circular technique. Simpleng paraan ang paggamit ng paikot-ikot. Nag-umpisa gamit ang magaang outline at saka gumamit ng mabigat na outline. Maaaring lumikha ng iba't ibang sukat ng mga bilog ayon sa iyong kagustuhan. Ito ay ginagamit upang ipakita ang mga texture ng balat ng tao o hayop. Ang hapat, side strokes. Ginagawa ang paraang ito gamit ang gilid ng lapis para sa makapal at tiyak na stroke. Mainam gamitin ang lapis na grade B upang mas madilim ang linya. Kailangan lamang sanayin ang pagkontrol ng bigat ng kamay sa paggawa ng side strokes upang makontrol ang magaan at mabigat na shading. Panlima, feathering. Ginagamit ito upang makalikha ng mga swabing gilid o paggawa ng blending ang mga gilid o outline. Magaan na stroke ang ginagamit sa linyang nangingibabaw. May pagkakatulad ito sa hatching at cross-hatching. Ngunit mas maikli ang mga linyang na nasa parang ito. Panghuli, fade shading. Ginagamit ang lapis sa paggawa ng shade mula sa madilim at maaaring shading hanggang sa nagiging magaan ang paghawak ng lapis at nagiging magaan din ang pag-shade. Nagmumukha itong nagiging malabo at nagkakaroon ng pagka-fade. Ngayon, ano nga ba ulit ang mga proseso ng pagguhit? Una, outlining. Pangalawa, sketching. At ang huli ay shading. Ano-ano naman ang mga pamamaraan ng shading? Hatching, cross-hatching, circular technique, side stroke, feathering, at fade shading. Tama! Ating tandaan na maaaring gawin ang shading sa umpisa, ngunit sanayin lamang ang ating sarili sa paghawak at pagkontrol ng lapis. Magsaliksik din ang mga halimbawa ng shading at pag-aralan ang mga ito. At magmasid sa kapaligiran kung paano nagkakaiba ang tindi ng mga kulay dulot ng liwanag at dilim. Ngayon, tayo ay tutungo sa inyong mga aktibidad. Tapos ang ating talakayin, nais kong dumako na tayo sa gawain isa. Ito ang panuto, isulat ang titik ng tamang sagot. Piliin sa baba ang tamang sagot. Narito ang pagpipilian. A. Papel. B. Crayons and charcoals. C. Lapis. Bibigyan ko lamang kayo ng 5 minuto para sagutan ito. Tapos na ba mga bata? Atin ang sagutan ito. Sinong gustong sumagot sa tanong bilang isa? Okay, CJ. Pakibasa.
mahusay. Dito, inilalapat ang lapis at ginuguhit ang mga larawan at dito rin iginuguhit ang mga plano sa pagpapatayo ng mga gusali. Ang sagot ay A. Papel. Ikalawa, Rhea, pakibasa. Mahusay. Ito ay ginagamit sa pagkukulay at pagpapaganda ng mga ginuhit na larawan. Ang sagot ay crayons at charcoals. Ikatlo, sinong gustong sumagot? Kiana. Mahusay din. Ang kagamitang ito ay nahahati sa 3 uri, soft, medium, at hard. Ang sagot ay lapis. Mahusay. Ika-4, sinong gustong sumagot? Alex? Mahusay. Ang kagamitang ito ay may iba't ibang uri tulad ng makinis, magaspang, maninipis, at makapal. Ang sagot ay A. Papel. Sa huling tanong, sino gustong sumagot? Mika. Mahusay din. Nagagamit din ito sa sketching. Ang tamang sagot ay C. Lapis. Sino nakakuha ng perpektong sagot? 5, 4, 3, 2, mahusay, ang gagaling niyong lahat. Ngayon, dumako tayo sa ikalawang gawain. Narito ang panuto. Suriin kung ang pahayag ay nagpapakita ng pagpapahalaga ng basic sketching, shading at outlining sa pagguhit. Lagyan ng check ang bilog ng katapat ng inyong sagot. Bibigyan ko lamang kayo ng 5 minuto para sagutan ito. Tapos na mga bata, atin ang sagutan. Bilang isa, ang basic sketching, shading, at outlining ay gawaing kamay. Saan ilalagay ang check? Oo o hindi? Anong sagot nyo? Tama, oo. Bilang 2, ang basic sketching, shading, at outlining ay gumagamit ng mesa para gumawa ng mga dibuho. Ang tamang sagot ay hindi mahusay. Pangatlo, ang metro ay ginagamit sa basic sketching. Ang tamang sagot ay saan natin nilalagay ang check? Oo o hindi? Ang tamang sagot ay hindi mahusay. Pang-4, ang outlining ang pagsunod sa hugis o tabas ng larawang iginuguhit. Saan kaya natin ilalagay ang check? Sa oo kaya or sa hindi? Ang tamang sagot ay oo, mahusay. At sa huli, bilang 5, fade shading ang pamamaraan ng shading upang makalikha ng mga suwabing gilid o paggawa ng blending sa gilid o outline. Saan natin ilalagay ang check? Sa oo o hindi? Mahusay. Oo. Sino nakakuha ng perpektong sagot? 5, 4, 3, 2, ang gagaling nyo naman. Ngayon naman, dumako tayo sa pangkatang gawain. Narito ang Group 1, Group 2, at Group 3. Ngayon, ito ang panuto. Kumpletuhin at pagandahin ang larawang puno na nakikita nyo gamit ang kasanayan sa basic outlining, sketching, at shading.
Bibigyan ko lamang kayo ng 10 minuto para gawin ito. At ating ipipresenta sa harap ng bawat isa. Galing nyo naman mga bata, bigyan nyo ang sarili nyo ng mahusay clap. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Mahusay. Ngayon, dumako tayo sa takdang aralin. Narito ang panuto. Sa isang bond paper, gumuhit ng tag-iisang halimbawa ng outlining, sketching, at shading gamit ang lapis. Bukas, ipapasa nyo sa akin at aking tsetsekan. Hanggang dito na lang mga bata. Nawa ay may natutunan kayo sa ating talakayan ngayong araw. Paalam!